Kung manalangin, patwag-twag pa eh. Ito, walang kapastusan po ito. Pero yung kung mga nanalangin, wala akong break. Yung mga lalaki, walang break nun. I know. Hindi sa nanili po ako. May kaibigan po ako. Tinulungan ko pa ho yan. Ginastusan ko ho yung kumuha siya ng pangatlong bar examination. Sa awa ng Diyos, bumagsak. Ngayon, nasa sulod. Yun po yung nagyaya sa akin, papuntang Libya, nung nandun pa sa Iswari. Kamuntik na ako sumama. Pero nung sabihin nga na tayo mag-hijack ng Philippine Airlines, sabi ko, no way. Kung sinabi niya yung ginawa niya na, he passed through the back door sa Sulu, puntang Malaysia, nakasama na ako. Dalawa pala ang anak namin, si Bibi at si Paul. But God will find. Hindi ako nakasama. Kaya nung bumalik yan dito, binigyan ko pa ho ng barong Tagalog. Kumuha ko nyo sa sasya. Binili ko pa ho yan ng sapatos. Yung sa paggawa ng sapatos, wala ko sa amin. Kasi pupunta sila sa Malacanang. That was how close we were. Pinukwento mo sa akin. Sabi ko, ano nangyari din sa noong mo? Kasi noong araw, wala naman yung, anong tawag mo, yung tekla? Nangitin eh. Nangitin. Kalyo. Sabi niya, ma'am, ma'am na ako ngayon. Sabi ko, ano yung imam? Yung palang imam, pare. Sabi ko, hindi ka na ng babae. Hindi na. Apat lang asawa ko. Apat lang. 4 only. Pag nakita niyo sa television, mga nanlalay, mga nakaputi, may sombrerong bilog. Karamihan yan mga commander. Commander ng Abu Sayyaf, commander ng MNLF, commander ng kung ano pa yung mga LF nila. They killed! Ni-rebel against sila doon. So, they proclaim that they have the knowledge of God, but in words, they deny Him. It must not be true with us. What do you say? Sinasabi natin na tayo mga anak ng Diyos pagkatapos napipintasan tayo ng ating mga kapitbahay kaya hindi tayo nakapag-solwinin. Okay, tanggapin natin mga kapatid na yung mga kapitbahay natin hindi na makikinig sa atin. Iyon lang ba ang lugar na kaya mong puntahan para makipag-usap ka tungkol sa Panginoon? No. Kung hindi ka pwede dito sa kapitbahay mo sa Pradigay, lumipat ka sa GSIS. Hindi pwede sa GSIS, Misa. Ano po ba mga nakasada rito? Sa accounts. Ano pa? At may mga kasada rito, marami yan eh. Loans. Oo. Mangutang ka rin. Loans eh. Benefits. Meron pa rin. Maganda yung benefits. Ano pa kasada alam nyo ron? Ano no? O insurance. Ano pa? Alam niyo lang, lumipat kayo. Doon sa hindi kayo kilala. Sapagkat masama ang gawa mo. Witness about real people.
Kasi mga young people, madali yan makipagkaibigan. Yung mga babae, karamihan ng mga young people natin, magaganda eh. Karamihan ha, di ba? Pwede na. At yung ating mga kalalakihan, mga young people natin sa pagkalag, ako, karamihan lang talagang yung mami lamang nila makapagsasabing na handsome ang anak niya. Pero yung iba naman, pwede na. Whatever, ano man ang hugis sa mukha mo, ano ang hugis sa iyong kapakatawan, tandaan mo, that belongs to the Lord. And if it belongs to the Lord, use it for His Lord. Kung ako niligawan ng bakla, hindi ko naman talaga sabihin na, ayoko sa iyo, bakla ka. Ano gagawin ko? Punta sa kanya. Mayroong mas guwapo pa rin. Makinig ka sa salita. Baka sakaling magbago ang puso ng lentek na yan. Marami na akong nabasa. Bakla, binago ng Panginoon. At mayroon din naman akong alam na bakla, sumurinder sa pag-preach, hindi nagbago. Bakla pa. Well, anong pakialam ko noon? The word was preached to each his own. Tama ba yung mga kapatid? Son, go. Work today in my kingdom. Huwag natin gayahin yung mga katiwaldas. Nakita ba niyo yung mga katiwaldas sa binasa natin? Pinagkatiwalaan niya na may-ari ng bukid. Pero sa halip na maging tapat sa kalang tungkulin, ay ninakawan pa yung may-ari. Pagkatapos, pinatay pa. Hindi ba yan nahalintulad po sa ating mga anak ng Diyos? Sa ating mga anak ng Diyos. Pinayayaan tayo. Pinalalakan tayo. Mangarap ka. Pero hindi ka sumunod. Sinabi mo lang sa kanya, oh Lord, I will serve you. I love you, Lord. I will follow you, Lord. Pero hanggang dito lang. Paglabas, I will follow myself. I will follow myself. Ulitin ko po ito. Kasi sa atin, marami tayong mga young people na talagang masipag mag-aral at sinisikap makapagtapos ang kanilang profession. Sana po, dito na kayo ikinanap na muli, dito na kayo lumaki, at dito na kayo tumanda, manatili kayo hanggang sa ibuburo tayo. Pero kung inaakala naman po nyo, na kung nilipat ka doon sa mga malalaking simbahan, kagaya sa Word of Hope, malaki po yun. CCF, malaki po yun. Green Hills Fellowship, malaki po yun. Pareho lang naman tayo. Yung mga pastor dito, mga baptist rin. Oo nga. Eh, paano yung mga miyembro?
kung inakala mo na higit kang magagamit ng Panginoon doon, go! Ano po, mayroon akong isang kaibigan. Ngayon, judge na. Nag-umpisa sa pagkapiskal. Tapos naging judge. Baptist po yun. Pero saan siya nagsisimba? Doon. Sa Green Hills person. Reason. Kasi ho doon, walang gaanong mahihirap. Ang mahihirap lamang doon, yung mga katulong, driver, gwardiya, kusinera, labandera. Hindi kagaya doon sa mga maliliit na simbahan. Kagaya ng Bible Baptist. Sa Pratique, maliliit, mahihirap. Karamihan po ng mga mahihirap, karamihan ng mga may kasong kriminal, mahihirap po. Karamihan po yan. Kaya yung mga patong-patong ang mga kaso. Sabi niya, kung doon ako miyembro ako doon sa maliit na simbahan, may nagkakaso, hawak ko, baka makurap ako. Baka hindi ko magawa yung tama na resolution. Sabi ko, mahina na dahilan yan eh. Basta tingnan mo lamang ang ebidensya, tingnan mo ang batas, ayos na. Marami sa mga professional, and this is a warning, karamihan sa mga professional ay nagiging social climbers. Marami na tayong engineer dito. O si Migo, si Sandy, yung pangalan noon, yung unana, yung walang nana. Mga engineer yun. Sino pa? May nakapasahe, di ba? Purihin ng Diyos, nandito pa sila. Kasi hindi pa sila mayaman. But remember this, wherever you go, you know that you are the child of God. Go! Son, go! Today, work in my vineyard. Lahat ng mga anak ng Diyos ay inuutusan na maglingkod sa Kanyang Panginoon. Tama ba, kapatid? Basahin po natin. Bakit tayo palagi inaasikaso natin yung soul winning? Bakit natin palaging pinapasa ang salita ng Diyos sa inyo tungkol sa soul winning? Nandun po sa Psalms number 126. Basahin natin. Psalms 126. Follow me silently. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Wow! Nung tayo ay maligtas, nangarap pagantahan. Pagpapala ng Panginoon. Walang kaparusahan. Nasa langit. In my Father's house are many mansions. I will not die anymore. I will not go to hell anymore. Hell has no more power in me. We dream. We dream. Dreams. Verse 2. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us. What do you say? Amen. Whereof we are glad. Di ba masaya tayo? O sino man ang dito? Sino kamukha ni Aquino kanina na kagana?
We are glad. Why? We are saved forever. Sana yung mga nakaupo dyan. Kaya na hindi, ako naman. O dito, bakit makanda rito? Ito. Yung anak ng Diyos na hindi tapat at patuloy na naglilingkod, wala akong kasiyahan yun. Wala akong kasiyahan yun. Subukan po ito. Tumigil kayo ng paglilingkod. Anong pakiramdam kaya natin? Ang makikita mo lahat problema. Kaya ang mangyayari sa iyo, ang mukha mo parang bulldog. Tama ba yan? Yes! Subukan nyo mag-slide. Libre yan eh. Subukan nyo. Kung talagang anak kayo ng Diyos, hindi, you will never enjoy that kind of life. Never. Tuloy natin mga kapatid. Verse. Oh, paano na kapatid? They that sow in tears, what? Shall reap in joy. Sunod na verse. He that went forth with weeping. Very precious shall doubtless what? Come again what? Rejoicing. Ano yung very precious yung nag-witness kapatid? Yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung nagtuturo niya. Yung may pananampalataya sa salita ng Diyos. They will rejoice. Umiyak. Why? Sa awa niya doon sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kamag-anak, na walang Kristo. Pag nakakita kayo sa customs, pag nakakita kayo sa LTO, pag nakakita kayo sa mga pulis, naharap-harapan ng hihingi, ng lagay. Eh, mayroon na silang lagay, naghihingi pa ng lagay. Bisaya yun, ha? Pampihira ako. So yung mga anak ng Diyos, awa ka baka, awa naman to. Eh diyan ka pupunta talaga yung sa impyerno. And they shall be tormented day and night, forever and forever. So you cry unto the Lord. Just like Jeremiah. Crying unto the Lord. Crying. Lord, empower me. Lord, strengthen me. Lord, lengthen my life. Lord, pagpalain mo ang aking paglilingkod. Lord, bigyan mo ako ng papala. Bigyan mo ako ng bunga na mananatili. Lord, here am I, send me. They that sow in tears shall come rejoicing. He that went forth and weepeth. Alam po nyo, hindi titigil muna ako yan. Tuligin ang hangin sa aking lubid. Alam po nyo, dahil sa verse na verse 6. Yung mga sabi na Bible students, tinawag ng Panginoon daw, tapos nawala. Hindi mo alam kung bakit. Yun po ang dapat kaawaan. Yun po ang dapat kaawaan. Nang higit dun sa pangkaraniwang nawawala. Alam niyo kung bakit? Eh, nandun na yung sa loob eh. Nandun na sa loob ng ministry. Eh, kung mawala pa. Hindi naman sa pupunta ho siya doon sa impyerno. Kundi, ikita, alam na natin kung ano mangyayari sa buhay niya.
Miserable po yun. Miserable. Kung ang dami kong kilala ko ngayon, pag nakikita ko sa Mandaluyong, although kukunti na lang ko ngayon, karamihan sa kanila tuwing na ang paa. Yung mga natira ho dyan, na hindi nagpatuloy, ang lulungkot mo. Ang lulungkot. Kaya yung iniiyakan ng puso ng mga anak ng Diyos. Alam mo siya, kapatid na, no? Kawawang-kawawa ka, no? Bakit? Alam mo, ganito yun, ganito yun. Nagkasawa, pagkatapos iniwanan siya ng asawa. Nagkasawa ulit. Ayun, nagkaroon ng 10 anak. Ang 4 ay ari. Pag may kaibigan ka ganyan, nabalitaan mo ganyan, ano pakiramdam mo? Anak ka ng Diyos, ha? Ano pakiramdam mo? Ano pakiramdam mo? Magmumuiwan ka lang sa bintana, kawawa naman yun, kawawa naman. Bigyan mo ng aksyon ang awa mo. Go! And comfort that individual. Comfort him with the word of God. Comfort him with the word of God. Ang salita ng Diyos ay makapagbigay ng kasiyahan sa nanunumbay na kaliwan. Ewan ko kung tama yung pagdali niya. He that goeth forth, bearing precious, shall darkness come again with rejoicing. Alam mo kung bakit? Kasi po, yun sa verse 22, sa binasa natin kanina. Matthew 21:22. I want you to memorize that. Ano kalagay? 22. 21:22. And all things what? Whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Wow. Yan ang basic. Pero mayroon pa hong isa na makapagbibigay ng kasiyahan sa bawat anak ng Diyos. Proverbs 11:10. Proverbs 11:10. Proverbs 11:10. Ano kalagay mo dito? When it goeth well with the righteous, hindi ko yan. 11:10. The fruit of the righteous, what? The fruit of the righteous is the tree of life. Wow. And he that, what? Shall we memorize that? The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Kahit nabubo ka, magiging wise ka. Dito alam ko, walang aamin na, Pastor, bubo ako. At wala rin akong mag-aamin na, Pastor, matalino ako. Kasi hindi mo tinitingnan sa sarili mo. Dahil sa turong ito, magkakalakas loob ka. The fruit, the fruit of the righteous is the tree of life. And he that winneth souls is wise. Pag pinagsama mo ito, dito sa Proverbs 11:30 at saka doon sa Psalms 126 verse 5 and 6. Tingnan mo paglabas mo mamaya, kahit na may gatla-gatla yung mukha mo rito ngayon, pagdabas mo, para kang bagong naghilamos ng grasa. The fruit of the righteous is a tree of life. Let me see. Sino ba yung righteous? Yung mga anak ng Diyos. Because Jesus Christ is our righteousness. He is our righteousness.
Because the Bible says, He who knew no sin was made a sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. The righteousness of God in Him. I am the righteousness of Jesus Christ. You are the righteousness of Christ. We are all the righteousness of Christ. All those who receive Christ as their Savior. Yes, you are righteous before God. God will do. Amen. Amen and amen. God will do. Tapos, binasa natin, whatsoever ye shall ask in my Father's name, believing, ye shall receive. Pagkatapos na tayo magkaroon ng bunga, saan ba makikita? Sa John 15:16, kumayo tayo lahat. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, what? Hindi ako may sabi niya. Hindi rin ako may sulat. But it is God who said it. Every child of God must believe that this word has power in our lives. Has power in our lives. Lagyan mo ng lahat ng harang ang buhay ng Kristiyano. Lagyan mo na lahat ng problema. Pagsama-samahin mo na lahat ang harang ng diablo. Ang problema. Pero kung ikaw'y tunay na anak ng Diyos, hindi mawawala sa iyo ang katotohanan na lapang itus mo at anak ang pinasa. Ugat sa iyo. Basahin natin. Sabay-sabay. Ready, go. And he that winneth souls is what? That we know. Our Lord Jesus, thank you. Thank you for these people who have the desire to win souls. Oh God, I pray that the total membership of this church will become soul winners soon, such that when we shall win souls, we become wise. And whatever we pray, whatever we ask from the Lord, you grant it. Thank you. Thank you. Thank you for the faithfulness of your people. Oh God, help us. Help the members to win souls. Help the Christian workers, the pastors, the preachers, all of us to win souls. Win souls. Win souls. Every moment of the day, that it may be in our hearts and our minds to win souls. Lord, forgive. Be in our hearts. Lord, for us. Use us for your glory. In Jesus' name. Amen. Shall we sing that chorus? Lord, lead me to some souls today. That is answer. Sino nakakalam mo? Meron ba tayong chorus? Lord, lead me to some souls today. Lead me to some souls today.
sing that. Sing it. One more time, sing it prayerfully, at yung mga bibinyagan, lumapit na puli. Kung lalaki, di sa aking kaliwa, kung babae, kung mayroon, dito sa kanan. Sing it! Panginoon, pinadalangin po namin yung mga susunod sa bautismo, magiging kasapi sa iglesia. Pinadalangin po namin na maging isa ang aming damdamin, isa ang aming nainanais na makapagdala ng kaluluwa sa iyong paan. Bawat isa ay nanalangin po Diyos ng pagpapala mula sa iyo. Panginoon, basbasan mo po at bigyan ng kapangyarihan ang mga manggagawa, hindi lamang dito sa home church, kundi pati na sa mga mission, na marami pang kaluluwa ang mga dala sa paanan ng Panginoon sa puso. Salamat po sa patawad na aming mga kasalanan. Ikaw ang aming Diyos, na ipagpakalam sa Panginoon Jesus. Amen. Sing it. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang dakilang biyaya ng Kristo at dakilang patnubay ng Espiritu Santo ay sumating lahat sapagkat ang lahat ay tinatandihan ng langit ginagampanan sa pangalan ni Kristo na ating Tagapagligtas at lahat ang magsasabi. Amen.